Kasama ko na po ngayon ang pasyente ng ating naturopathic practitioner na si Ate Gemma Sandoval, si Mr. and Mrs. Casilag. Si Melchor po ang ating naging pasyente. Happy healing morning, Melchor. Happy healing morning din po, Doktora. At ang maganda niyang katabi ay si Noemi, ang kanyang may bahay. Happy healing morning, Noemi. Happy healing din po, Doktora. Ang isang katulad mong misis, siyempre ang nag-aalaga sa mister na may sakit, no? Ngayon wala na pong sakit at wala na yung bukol at tubig sa baga ni Melchor, no? Ang una kong tatanungin, yung nag-alaga sa'yo, gaano kahirap mag-alaga ng asawang may sakit, Noemi? Mahirap, Doktora, pero kasi asawa ko siya. Ilan ba anak ninyo? 4 po. Oh, may Puro 4 na lalaki. anak, tapos may alagaing asawa, di ba? O paano ang nangyari sa pag-aalagaan? Tsaga po, Doktora, lalo na yung sa healing oil na ginamit ko sa kanya. Gabi-gabi. Ay, ikaw ang tagahaplos ng healing galing Ako po, oil. dito sa likod. Kailangang mag-leave sa trabaho o nag-resign ka ba? Ano ba nangyari sa hanap buhay, Melchor? Mari, nag-leave lang po ako ng 1 month Okay. sa office. Para sa gamutan natin. Opo. Alright. So, balikan natin ang hirap ni Missy sa pag-aalaga. So, para sa isang may bahay na katulad mo, gaano dapat ang pasensya, ang tiyaga, at ang panahon na dapat iukol sa asawang may sakit na ganyan? Ang pasensya po at tiyaga ay talagang wala dapat ubos. Hindi na uubos. Ngayong magaling na siya, naluluha ka eh. How much more nung may sakit siya? Hindi po niya nakikita yun. Pero umiiyak ka. Bakit naniwala ka ba dun sa sinabi niya na parang mamamatay na siya? Opo, kasi ako yung kausap ng doktor. Ikaw ba? Ikaw ang sinabihan ng doktor. Okay. So, nung na-diagnose na may bukol siya sa baga at tubig sa baga, anong pagkasabi ng doktor sa'yo? Kasi pa uli-uli po kami sa iba't ibang doktor. Nakailang ospital ba kayo? Marami ho. Nakarating pa kami ng lung center. So, ano ang sabi ng doktor? Sabi niya, gusto niya kasing operahan, kunin yung buong bukol at i-biopsy yung buong bukol. Gaano ba kalaki inabot ang bukol ni Melchor? 3 cm? 3 cm, parang gano'n po. Malaki. Okay. O tapos? Tapos sabi niya, gusto niyang kunin yung buong bukol ang ibabiopsy. Kasi kung aspirate lang ang gagawin, kasi minsan daw po yung bukol, hati, TB at saka cancer. So kung aspirate, posibleng tutusukin lang ng tutusukin, tapos yung Baka part lang hindi ng mahagip yung ano, part lang po ng TB yung matusok. So ang findings, TB. Okay. Marami daw po silang cases na ganon, TB ang findings, tapos pagbalik after a month or 2, cancer pala. Kasi hindi natusok yung part ng cancer. Sabi ko dun sa doktor, since marami naman silang cases na ganon, based dun sa nakikita niya dun sa CT scan nito, usually ano pong findings, pag ganon ang itsura ng lungs, ganong kalaki ang bukol, ganong kadami yung tubig, anong usually findings? Sabi sa akin, cancer, stage 4. So yun, after nun, ayaw na niya magpagamot. So sinabi mo sa kanya? Actually, kaharap po siya. O, kaharap ka. O, ano ang reaction mo nung sinasabi ng doktor na cancer ito, Mrs.? Hindi ko lang intindi. Hindi mo inintindi o hindi mo naintindihan na cancer pala ang pinag-uusapan? Parang nabingin ako ko nun eh. Parang nabingi ka na. Bakit? Sa pakiramdam mo, Melchor, mahinang-mahina ka na ba to the point na tanggap mong cancer talaga to kahit wala pang sinasabi si doktor? Kasi dun sa naramdaman ko, parang gano'n na. Doon sa kondisyon mo, dahil umabot na sa ganong kalaki yung bukol na parang hindi ka dumadaing eh. Kailan ka lang ba dumaing? Anong punto ka lang dumaing? Ano ba yung mga Sumasakit na ako symptoms? yung likod ko eh. May sumasakit na sa kanang bahagi ng Apo. likod. Tapos, hindi na ako makahinga ng ayos. Okay. So, yung bukol ay nasa kanan bahagi ng baga. Apo. Ang tubig, Ang tubig ay nasa kaliwa. nasa kanan yung bukol, nasa kaliwa yung tubig. Pinaghati mo pa talaga, no? Alright. Nung maliit pa, wala kang nararamdaman na kaiba ng hingal, no? Kung dati-dati nakakalakad ka ng diretso nang hindi ka hinihingal, siguro mabibilang mo na bakit ganito kalayo lang mula sa bahay palabas. Dati hindi ako hinihingal, ngayon hinihingal na ako. May napansin ka bang gano'n? Napansin ko rin ho yun. Nung dati nakakalakad ako ng malayo, nung kalahati lang parang
kinakapos na ako ng Okay, hiningal. dati yung malayong lakad mo, hindi ka hinihingal Okay ng lang. ganon. Pero lately, nung may problema na pala ang baga mo nang hindi mo alam, kalahati lang nung layo na yon. Hinihingal na ako. Ayun. Alamin po natin kung saan nagkamali ang ating kapatid na si Melchor, no? Dahil alam naman natin na gumaling na siya the healing galing way sa tulong ng ating naturopathic practitioner na si Ate Gemma Sandoval. Ikaw ba'y may bisyo dati? Lahat po. Lahat? Isa-isahin mo, kwento mo sa amin. Ano yung naging bisyo mo? Sisigarilyo. Okay, ilang sticks in a day? Yung sangkaha. Sangkaha, 20 sticks yon. Nako, okay. Ano pa? Alak. Alak. How many times a day? Gano'ng kadalas ibig sabihin? Siguro sa loob po ng isang linggo, mga 3 beses. Obo, 3 times a week ang alak. Okay, sagana sa bisyo. Ano pa ang bisyo mo? Magpuyat. Ayun na. Ayan, ang pagpupuyat po, mga kapatid, ang pagpupuyat ay napakalaking panghihina para sa baga ang idinudulot, Melchor. Hindi pala kayo nanonood dito sa Healing Galing sa TV, okay? Hindi po nila kilala ang Healing Galing. Hindi rin sila nakikinig sa aking Sabado at Linggong programa sa Radyo 5, sa 92.3 News FM, no? Ang radio ng TV5. Okay, dagdag pa na kaalaman para sa'yo na masama din, no? Ang idinulot sa iyong katawan kung mahilig ka sa malalamig na inumin. Mahilig ka ba dati? Okay. Yun. Naging mahilig ka rin ba sa mabubulang inumin katulad ng beer, ng soft drinks, buko juice? Hindi napapansin ni Melchor dati na may mumunting bukol doon sa iniinom niya. Kita mo yung mga bula. Bubbles. Yung mga bubbles sa soft drinks at saka sa beer. Pagka po may bukol na, pinapatigil na natin ang consumption ng mga inumin na yan para hindi na tuloy-tuloy na mabigyan ng vitamins yung bukol. No? Lalong lalaki yon. Lalo na sinasabayan ng iced beverages pa, no? O yung malalamig. Okay. Yung maaasim dati, baka sa pulutan naman nadali. Anong maasim ang hilig mo dati? Mangga. Mangga. Ginagawa rin pulutan, di ba? Ayun. Tapos, magandang combination po ng pag-inom ng alak, beer, tapos may maasim, bukol. Yun ang resulta nun. Kaya mag-iisip na kayo ng barkada next time kung ano ang pwedeng pulutan at ang pag-inom ay paminsan-minsan lang. Ayan, ngayong Pasko, pwede siguro. Pag hindi puyat at hindi gutom, pwedeng uminom, basta't walang sakit. Pag may sakit na, kahit hindi puyat, kahit na hindi gutom, hindi na pwedeng magbisyo muna, no? Kailangan gumaling muna. So, yun po yun sa bahagi ng pagkakaroon ng bukol ni Melchor, no? Doon sa kanyang kanang baga. But of course, ang Western medicine po ay may ibang interpretation, no? Na sa larangan ng naturopathy ay hindi po natin na i-discuss dito sa programa. Now, yung pagkakaroon naman ng tubig sa baga ni Melchor, maitanong ko, ikaw ba ay natatandaan mo ba kung nakakaligo ka noon ng basa ka ng pawis? Malimit po yun. Malimit? Opo. Tandaan po natin mga kapatid, natututo tayo, no? Sa lingguhang panonood po dito sa HGTV, natututo tayo sa pagkakamali ng mga nagiging pasyente natin. At sila man, natututo rin para hindi na maulit. Bakit po ang pagligo ng basa ng pawis ay nagdudulot ng tubig sa baga? Kasi po, ang skin pores po natin ay nag-a-absorb, no? Kapag pawis tayo, naka-open ang skin pores dahil lumalabas yung pawis, mainit or nag-jogging ka ba bago maligo or may ginawa ka ba na nag-cause para magpawis ka, no? At kapag yung open na skin pores na yon dahil patuloy na lumalabas ang pawis, ay sinabayan natin ng pagligo, no? Whether naka-shower ko o ditabo ang iyong paraan ng pagligo, na-absorb po ng mga skin pores, doon din dumadaan, no? At dahil sa naging habitual na po sa kaso ni Melchor, ordinaryo na sa kanya yun. Total, basa naman ako ng pawis, di basa na rin ako ng tubig. Hindi magkapareho yung basa ng tubig at basa ng pawis sa katawan. Ang tinuturo po natin mga kapatid sa ganyang mga pawisin, no, ay magpulbo muna.
para tuyuin yung katawan at para isara yung skin pores, no? Pwede rin pong kamote powder, cassava powder, gaw-gaw, o kung ano man yung makikita ninyo. Mas mura kasi yung kesa sa ordinaryong pulbo, medyo mahal na yon, no? At saka, hindi naman natin kailangan yung mabangong pulbo kasi maliligo ka nga. Pero ang target po natin doon ay pigilin na tuloy-tuloy na maging open yung skin pores. So halimbawa, basang-basa po ang ating ulo ng pawis, no? Hayaan po ninyo na parang maging matanda ang kulay ng iyong buhok, puputi dahil sa dami ng pulbos, pero magsasara ang skin pores at titigil ang patuloy na pagpapawis, no? Ganon din sa dibdib at likod, lalo na para proteksyonan ang baga. Kung alam lang ni Melchor yon, hindi sana inabot yung ganon, di ba? Pero tayo po ay natututo sa karanasan ngayon ni Melchor. So avoid po natin na tayo ay diretsong ligo kapag pawis, no? Kailangan sumara ng sumara yung skin pores. Paano natin malalaman na sumara na? Makikita natin na natutuyo na po, no, yung ating katawan at yung pulbo ay hindi na nababasa. Pag sa unang lagay po ng pulbo natin sa katawan na lumalabas ang pawis, mababasa ulit yung pulbo. So tuloy-tuloy nating lalagyan hanggang ma-block yung skin pores. At pag tumigil na po yung pagpapawis, pwede nang maligo. Yon, di ba? So samantalahin natin na hindi pa tayo pinapawisan, saka tayo maligo. Alright. Yun po ang mga na-trace natin na pagkakamali ni Melchor. Unless meron ka pang ibang naaalala na baka maling ginawa mo na nag-cause ng pagkakasakit.